Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Muli siyang sumigaw. Tulong! Tulong! Sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. Oh, isang tigre. Pakiusap, tulungan mo akong makalabas dito. Pagmamakaawa ng tigre. Tutulungan mo ako, hindi kita malilimutan habang buhay. Gusto sana kitang tulungan subalit nangangamba ako sa maaaring mangyari. Patawad? Ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Sandali, sandali. Huwag mong isipin iyan, huwag kang mag-alala, pangako hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako, tulungan mo ako. Tinulungan ito ng lalaki at nakita ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre nagtangkang kainin ito. Sandali. Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sambat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali. Sandali. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Pinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagdanaw ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong pagkain? Mga taon ang ibinibilang namin upang lumaki. Kapag kami malaki na pinuputol ninyo kami. Ginagamit ninyo kami sa pagtatayo ng inyong mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang hamukay ng butas na iyan. Utang na loob, huwag ka nang magdalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo ang inyong gutom. Oh, anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at ninunguswan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Sandali. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawa ang opinyon ng baka. Saga ng akin. Walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami ay may silang naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka ang nagbubuhat ng mabibigat nilang dalahin. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya, huwag mo akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumubuwelo upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito na nga ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumulukso-luksong kuneho. Sandali tigre, sandali. Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Senggal ng tigre. Pakiusap bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Ah, walang kwenta. Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino ating baka. O sige, pero huli na ito. Gutom na ako. Isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari, matamang nakinig ang kuneho. Ipinikit ang kanyang mga mata at ipinagalaw ang kanyang mahabang tainga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naintindihan ko ang inyong isinalaysay. Subalit, kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isasalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Tingnan natin.
Sabi mo, nahulog ka sa hukay, at ikaw naman ay nakatayo dito sa itaas. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon, upang mapag-isipan ko pang mabuti ang aking hatol. Ganito ang kalagayan ninyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay, at hindi makaahon. Ikaw naman lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo, kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ang tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa. Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso.